Rahahay mga idol, samahan niyo ako gumawa ako ng mano-mano ubi buko cheese pandesal. So ayan kung paano magmano-mano sa mga hindi pa alam kung paano gumawa ng mano-mano, panoorin niyo lang 'tong video natin. Napakadali lang kung ano yung mga procedure ng paggawa ng mano-mano na tinapay. So kagaya nitong ginawa natin. So ayan ang kanyang finished product, ganyan ang kanyang magiging itsura mga idol. Napakasarap at napakabango. So ito nga yung mga ingredients natin mga idol sa pagmano-mano natin. Bali yung kabuuang sukat nito ay ilalagay ko na lang sa ating caption. Bali tingnan nyo na lang yung pagkasunod-sunod ng paglagay ng ating mga ingredients. So ayan, pinagsama-sama ko lang lahat dyan ang ating mga ingredients, pati yung ating food color, pati yung flavoring. So ang importante pagkatapos ay tunawin muna yung asin pati yung asukal, tapos masahin hanggang mabuo. Pag buo na siya, paalsahin muna ng 5 minutes para hindi ka mahirapan magmano-mano. So pagkalipas ng 5 minutes, magiging ganito na siya. Medyo malagkit siya mga idol, no? Pero pwede kayong maglagay ng harina. So yan, pinisin nyo lang hanggang magiging smooth yan siya, pabalik-balik lang. Ito na-smooth ko siya, 15 minutes. So pagkalipas ng 15 minutes, ganito na siya. Balot ko siya uli sa plastic, mga idol. Tapos dito maglalagay na ako ng aking palaman, pero optional na lang to. Doon sa ginawa nating masa na yun, pwede na yun siya gawing pandesal. Dito kasi gawa natin ng palaman. So ganito lang din, gumamit ako ng food processor para maging smooth ang kanyang palaman. So ayan ang kanyang itsura. So gagawa din ako ng toppings, bali ang tawag na toppings na to ay cheese trosser. So ganito lang yung siya gawin mga idol. Asukal, margarine, halo-haloin lang hanggang maging smooth, maging ganon siya ka, buo-buo na siya. So bali ito na yung ating dough mga idol. Pag ganito na, i-push lang natin para mawala yung kanyang hangin. Tapos pag flat na siya, tatanggalin natin tapos i-flatten natin siya dyan sa mesa. So ganyan lang mano-mano mga idol, napakadali lang. Importante lang, huwag niyong biglaing papaalsa-alsahin nyo lang para mas madali. So ayan mga idol, ilagay ko nga lang dyan yung ating ginawang palaman. So pwede nyo pahabain to. Sa akin ganyan parang cinnamon lang siya na style. So pagkatapos lagyan ko lang siya ng ating cheese na ginawa. Yan, dyan para didikit siya. Bali ito yung magiging toppings natin. So sa mga pwede rin gumamit ng breadcrumbs na ginagamit sa paggawa ng pandesal. Dito ang gawin natin ay cheese kasi ang gawin natin is cheese desal. So yan, palsahin natin mga idol pagka lipas ng natin, palsahin, lagyan din natin ng plastic. So lagyan natin plastic, palsahin natin 5 minutes. Pagkalipas ng 5 minutes, ito na siya. Bali, i-roll natin siya para medyo liliit. Yan mga idol, i-roll natin para medyo liliit. Kaya ko siya pinalsa kasi i-roll ko siya ng medyo maliit. Yan, ganun lang. Pag alsa na siya, kayang-kaya na yan. Tapos, putulin lang natin base sa gusto nyong laki. Kung dito yung pagputol ko is nasa 50 grams ang putol ko dito. Yan mga idol, ganun lang. Gaya nga ng sinabi ko, depende na lang sa inyo kung gaano kalaki nyo putulin. So, napakasarap talaga ng tinapay na nito. Tsaka sibre yung palaman natin ay kakaiba yung lasa. So, yan mga idol, tuloy lang natin. Pag natapos na tayo magputol is yan, isalansa na natin dyan sa ating tray mga idol. Ganun lang. So, kagawa na tayo ng pandesal. So, ayan, katapos natin putulin, para sa isang oras. Lipas ng isang oras, ito na mga idol. Lutuin na natin. Bali, ang init ng ating oven yan nasa 200 Fahrenheit. So, naluto natin siya ng 18 minutes. At ito na nga ang kanyang finished product. Pagkaluto niya mga idol. So, napakabango nga niya. At nakakatagam mong kainin. Perfect talaga siya. Partner sa kape. So, ganun lang kadali magmano-mano mga idol. Di naman talaga siya mahirap. So, importante lang, technique lang dyan is papalsalsahin mo lang siya bago mo siya mamasahin para hindi ka mahirapan. Huwag mong pipersahin. So, yan mga idol. Dito ay malamig na. Yan, tikman natin kung
kumusta yung kanyang lasa. So bale yung palaman nito mga idol is na-mix na talaga siya dyan sa loob. Kasi basa ngayong palaman natin. So ayan mga idol kinainan na nga natin. Dyan nga nakaubos na tayo ng 2 piraso. Kasi napakasarap nga niya mga idol. So, sa mga hindi pa nakatikim nito o nakagawa nito, lalo lang sa bahay lang, pwede nyo itong gawin. Napakadali lang ang procedure nito. Kung meron kayong oven sa bahay, kung wala naman kayong oven, pwede kayo gumamit ng mga improvised oven gaya ng kaldero at saka wali. Maurang to mga idol, ang ping kanunay, rahaha.